Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga guys, nagsama-sama po yung mga pabida-bida at yung may mamimalamang mga kuys, mga guys, at higit sa lahat, yung napakasinungaling na Sambersusa mga kuys, mga guys, dahil nagpa-interview naman po ito, ha? Kayo GDS mga kuys, mga guys. Kahit ilang interview pa sa mga sikat mo SV na mga vlogger o mga artista ay talagang kulilat ka pa rin. Bakit? Nakitaan ka na ng pagkasinungaling mo. Kung balat sibuyas pa, si Hermes Comorino, naku po, makakasuhan ka talaga. So yan pong mapapanood natin sa video ito. Mega love shoutout po sa ating lahat. So without further ado, let's begin. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Teo, ito, yun, no? Steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. Imposible ron 2,000 na ibibigay mo sa senior citizen. Imposible? Posible yun. Alisin mo lang yung corruption eh. Pwede mong gawin yan. 25 billion ho ang budget natin a year sa Maynila. Sinabi ni Isko Moreno na nung panahon ng pandemya, parang wala naman kayo doon. Hindi naman kayo nakita sa Maynila, di ba? Parang tawag pa sa'yo Superman. Tapos nagpakita ka ng resibo. Nag-isali naman yung isa. Si Marina. Si Superman. Bumaba ng bigas at nilata. Simple lang ang pananganay ng mga taga-Maynila. Nasaan kayo ng pandemya? Thank you sa inyo, front row. Thank you sa inyo, front row. Mga taga front row, maraming salamat sa inyo. Ayun na nga mga kuys, mga guys. Yan yung pinabibida-bida niya mga kuys, mga guys, ha? Ilang buwan po ba yung lockdown o pandemya dyan sa city o sa buong mundo, sa buong Pilipinas, especially dyan sa city of Manila? Ha? Halos po, 8 buwan po yun. Pero nagpapakita lang po sila, siguro mga 1, 2 o 3 araw lamang. Tapos, i-compare mo ngayon. Ha? Sa panahon ng eleksyon, na halos araw-araw, ha? Halos araw-araw mula nung umpisa ng campaign, kahit hindi pa umpisa ng campaign. Laging namimigay ng spam, dilata, o bigas ang bidabilang si SV mga kuys magayas. At isa pa, bakit po siya namimigay? Ha? Kasi may balak po siya noon eh. Kasi po, yung congressman yan, di ba? Baka hindi nyo alam, congressman yan. Balak niya kasi noon na tumakbo, ha? Ng congressman sa isang party list na tutuktuin. Ikaw ba naman, may balak na tumakbo? O tumakbo talaga mga kuys magayas. Talagang susuyuin mo yung lahat ng mga city o syudad para naman i-endorso ka. Ha? Ganun po ang tirada niya mga kuys mga gaya. So natural lang talaga na bibisita siya. Magpapakita siya ng gilas dahil may balak siya. At sa awa ng Diyos ay ngayon namimigay din po siya ng bigas. Itatanggapin po yan ng taong bayan. Bakit? I-tax po yan kasi ng taong bayan. Kasi hindi nga natin nabalitaan yan dyan sa loob ng kongreso na nakipagdebate. At marami ding hindi nakakalam na congressman pala iyan. Saklap mga kuys. Yan yung mga pabida-bida nilang mga resibo ko. No? Wala ka ng ibang naisip, puro kabuhayan, parang puro ka pag-aayuda. Parang lahat na lang sinusubo mo. Wala ka na raw bang iba? Ganun talaga na pag hindi mo kayang tumulong eh. Manira ka na lang. Panahon na ba para mabago at magbago? Manira na lang. Tika lang. Mukhang siya yata yung panay-panira kay Hermes Comorino. Tapos yung panira niya walang katotohanan mga kuys. Bakit natin nasabi? Bininta daw yung UDM. Saan banda bininta, Sam? Pinakita po natin na pag-alaman po natin na yung UDM ay hawak pa rin ng City of Manila. Yung mga market na sinasabi niyang bininta daw. Hindi naman pala, Sambersusa. So now, sino yung panay-panira? Ha? Ikaw lang naman eh. Ha? Kaso lang ayaw kang papansinin ni Hermes Comorino dahil sa sobrang kulit mo. Ayun, nabanggit ka. Para kang si Super Spam.
ang Maynila. Kasama po natin ngayon ang tumatakbong mayor sa lungsod ng Maynila. Mayor SV Sam Versosa. Hi! Maraming Mayor salamat, Mayor. Ogie. Congratulations muna dahil talagang pumapalo ka ngayon sa survey, ha? Opo, Nay. Masayang-masaya ako. Saan banda pumapalo? Nanay OJ. Oo, yung sa sarili ng survey, pumapalo siya. Grabe na survey yan. Saan ba ginawa yan? Sa ilalim ng tulay, SV? Ha? Lehitimo ba iyang survey na iyan? Ang pagkaalam po natin, yung lehitimo is WS, Okta Research. Ha? Pulse Asia, yan yung mga lehitimo SV. Pero yung ginagawa mong mga mind conditioning na mga survey, mukhang sa ilalim yata ng imburnal mo na kinuha iyan. Ha? Dahil ni minsan hindi ka nakakalamang kay Yorme Isko Moreno SV. Biruin mo, 2 araw na lang eleksyon na. Grabe ng mind conditioning iyan. Hindi mo mabasta-basta ma-mind conditioning yung utak ng Manilinyo, yung isip ng Manilinyo kasi alam nila kung sino yung karapat-dapat na mamumuno muli dyan sa City of Manila. Walang iba ang ating buting Yorme Isko Moreno SV. Katigilan mo na yung kahimangan mo SV. Lahat ng mga sikat na vlogger kinukuha mo na. Pati yan si Nanay OG. Sa bagay, parehas din naman kayo, may mamima lamang. Dahil unti-unti na pong nagigising yung mga kababayan natin at nararamdaman talaga nila yung intention ko para sa kanila. Araw-araw po akong umiikot na Bawat iskinita sa Maynila, pinupuntahan ko. From 1st District hanggang sa pang-6 na distrito. Sinusuyod ko po yan at talagang nararamdaman po. Araw-araw rin siyang umikot mula District 1 hanggang District 6. Ba't hindi mo yan nagawa noon? Ba't ngayon lang na eleksyon? Is Yorme Isko Moreno pagkatapos ng eleksyon hanggang matapos ang kanyang termino, mula umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, andyan nag-iikot sa City of Manila Sound. Samantalang ikaw ginagawa mo lang yan dahil eleksyon Sound. Saklap, di ba? Napakasaklap Sound. Kasama ka na rin ba sa mga biglang kilos? Sa bagay, isa lang naman yung nyo, yung amo nyo. Kaya biglang kilos kayo kasi tambalos-los kayo. Yung malasakit ko sa kanila. At karamihan doon, sinasabi nila, ikaw lang ang nakapunta rito sa lugar namin. Ikaw lang for 25 years, for 20 years. Ang laki ng Maynila, hindi naman lahat yan na susuot ng mga tumatakbo. Tama po kayo, 896 barangays. So talagang kulang nga 1 taon kung talagang 1 barangay per day lang ang pupuntahan mo. Pero kita nyo mga kois mga guys. Hulog sa bitag, ha? Kulang daw yung 1 taon. Kasi naman, Sam, nag-iikot ka lang kasi eleksyon. Eleksyon, Sam. Samantalang si Yorme Isko Moreno, masunugan, mabaan, andyan nag-iikot sa City of Manila, Sam. Kahit wala na siya sa pwesto, Sam. Ikaw, gumagalaw lang, biglang kilos lang dahil eleksyon, Sam. Saklap, di ba? O kaya, kayo mga Manilinyo, Syaro, grabe kung hindi nyo napagalataan itong taong na ito. Kung ano ang intensyon nito kung bakit nagpabida-bida dyan sa City of Manila. Kulang naman pala, dapat nag-umpisa ka na. Noong wala pang eleksyon para maikot mo lahat. Kahalatado naman, obvious naman masyado. So, ako po, sinusuyod ko kahit 5 to 10 barangays per day. Iniikot ko siya, pina-house to house ko. Doon ko nalalaman yung mga tunay na hinaing at mga problema ng mga kababayan natin. Ba't mo hindi ginawa yan? Kung hindi mo alam mismo yung... Congressman ka, Sam, di ba? Congressman ka. O bakit di mo yan nagawa noon? Kung may problema pala. Kasi nasyonal ka, di ba? Dapat. Sinuyo mo kung ano yung problema dyan. Bakit ngayon mo lang sinuyo, Sam? Kulang pala yung araw at days, buwan mo. Kailangan pa talaga ng taon. Ang tanong, bakit na? Why? Why, Sam?
kalagayan nila. Kaya talaga hanggang sa pinakadulo, hanggang maabot ko yung dagat, pinakadulo ng Baseco, pinakadulo ng Isla Puting Bato, pati kagabi sa may Pandakan, sa Tondo, bawat Riles, pinupuntahan ko. Yung mga pinakamaliliit na iskinita. Meron pa akong napuntahan, parang tahanang walang bubong. Meron pa akong napuntahan ng mga talagang lugar na kahit maaraw na Sobrang liblib. sobrang dilim. Tirik na tirik ang araw, alas 12 ng tanghali, umiikot ako. Pag pumasok ko doon sa iskinita nila, walang sunlight na pumapasok. Sam, pabida-bida ka masyado. Dapat nasyonal ka, congressman ka, dami mo nang natutulungan noon. Parang hindi ka naramdaman ng mga Filipino, Sam. Ano bang ginawa mo? Ito, magandang question. Ano bang ginawa mo, Sam, noong diyan ka sa kongreso? Congressman ka, di ba? Wala kang nagawa, Sam? Ngayon mo lang pala alam na ganyan na yung pamumuhay ng bawat mga Manileño? Tama nga, kasama ka sa biglang kilos, Sam. Paano na lang kung makaupo ka na? Kung sakali, kahit may 1% lang na makaupo ka. Pagkatapos ng eleksyon, hindi ka na makikita. Kasi ganun ang ginawa mo nung tumakbo ka sa tutuktuin, congressman eh. Di ba? Real talk lang tayo, Sam, kasi huwag yung masyadong pabida-bida. Yabang. Paninira. Paninira sana yung may katotohanan. Walang katotohanan. Walang kwinsta. Play it, Sam. Walang araw. Kailangan ko pang gumamit ng flashlight. Ganun ho ang kalagayan ng mga kababayan natin sa Maynila. Ito po yung sinasabi kong kalagayan na hindi na napapansin. Hindi nabibigyan ng tulong at solusyon. Ito yung ilang taon na hong umaasa. Yung iba tumanda na ho doon. Sabi nila, umaasa pa rin hanggang ngayon na napangakuan. Sumubok na ilang beses ng ibang mga mayor. Pero hanggang ngayon, imbis masenso, lalong naghihirap. Sa pag-iikot-ikot mo, lalo na sa pagsuot-suot mo sa mga liblib na lugar sa kalakihan ng Maynila, ano yung unang-unang problemang tumambad sa'yo na noon pa to problema, ba't hanggang ngayon walang solusyon? Nay, sa bawat ikot ko, sa bawat iskinita sa Maynila, bawat house to house ko, pare-pareho ang bulong at hinaing ng mga kababayan natin. Panggamot, pang-hospital, pang-maintenance. Bawat 2 bahay o 3 bahay, may nakaratay na matanda. Walang pagpapagamot. Lagi silang may nakareding reseta, humihingi na pang-maintenance. Yun ang problema eh. Kaya nga sabi ko, kung yun ang problema, yun ang solusyonan natin. Yung kalusugan nila. Kasi mahirap ka na, may sakit ka, doble-doble. Excuse me, Sam. Totoo yan, Sam. Totoo yung nangyayari ngayon. Ang problema, sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno, walang ganyan eh. Bakit wantusawa sila eh? Nagkakagayaan lang yan ngayon, Sam, dahil sa online booking na ginawa sa asawa ng Mayoral Lacuna dyan, Sam. Bakit panay pukol mo, kulaot mo kay Yorme Isko Moreno? Sino bang nakaupo ngayon, Sam? Yan kasi, pabila-bilang taga Quezon City, hindi naman na alam pala kung sinong mayor dyan sa City of Manila. Nakakahiya, Sam. Ang problema mo. Kaya nga, hindi lang yun ha. Bawat 3 kanto naman, may burol na eh. Di ba sinusuyod ko yung mga iskinita? Bawat 3 kanto may burol. May patay. Anong kinamatay? Heart attack, stroke. Bali, yung mga may sakit na humingi ng tulong na hindi nabibigyan ng gamot, sila rin yung mga namamatay. Oo, sa panahon nila Lacuna yun, Sam. Pang-araw-araw nilang gamot. Hindi nila na iinom yung maintenance nila. So, tumataas yung BP, yung iba sugar, yung iba putol na yung mga paa. Sobrang diabetic kasi. So, talagang lahat na yata ng sakit nandun na eh. Kaya sabi ko, kailangan makita to ng mga kababayan natin. Kaya ako nag-Facebook Live everyday. Sa bawat ikot ko, bawat iskinita, pinapasok ko yung mga bahay, nandun yung mga nanay. Sila po yung umaasa ng mga libreng gamot, libreng pang-hospital na wala na akong matakbuhan. Sabi ko, bakit pa tayo nagkaroon ng local government kung hindi rin sila matutulungan? Nasaan yung 25 billion na budget ng Maynila? Kung ako po yung mabibigyan ng pagkakataon, uunahin ko yung kalusugan ng mga kababayan. Yan, itanong mo yan kay Mayoral Lacuna kung nasaan. Kasi sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno, pagkakalam po natin, at alam po natin talaga, na transparent ang ating boteng Yorme Isko Moreno.
Pumunta ka lang sa Bulwagan every Friday, diyan mo makikita yung mga matatanda natin na makakatanggap ng ayuda, nakakatanggap ng cash assistance, at nakakatanggap ng tulong financial at tulong health, mga kois. Ha? Siguro sa kapanahonan talaga ngayon, obvious naman po talaga na talagang kawawa yung mga seniors natin dyan sa City of Manila. Bakit? Marami naman kasing mga programa ni Yorme Isko Moreno na hindi pinagpatuloy ni ate. Diyon mo ipukol yan kay ate, wag kay Yorme Isko Moreno. Kasi alam ng Manileño kung paano magtatrabaho, paano mamumuno ang aming buting Yorme Isko Moreno. Yan yung number 1 problem. Pangalawang problemang hinihiling nila, puhunan at kabuhayan. Kasi kaya nga sila nasa bahay, wala silang pinagkakakitaan. Umikot kayo, kailangan umikot yung mga tao Malaman nila yung kondisyon nila. Walang pinagkukunan ng pera itong mga to, walang trabaho. Kaya sabi ko, pag tayo nabigyan ng pagkakataon, Sam, nabigyan ka na ng pagkakataon National pa nga Mas malaki pa nga budget doon di ba Sam? O bakit? Walang nararamdaman yung mga batang Maynila sa sa pagkakongresista mo? Yan kasi ang tanong Nasubukan ka na, Sam. Sinubukan ka na. Ibinuto ka na ng Manileño pagka-congressman. Pero anong ginawa mo? Wala ka namang nagawa. Tapos ngayon, ngaw-ngaw nga ng ngaw-ngaw ka dyan sa City of Manila. Nasubukan ka na. Wala naman palang effect. No effect yung pagiging congressman mo. Kasi malaki budget mo National yan ginagawa ko ngayon na pamimigay ng mga negosyo, gagawin ko rin yan sa mga kababayan ko sa Maynila. Ulitin ko po, 25 billion ang budget ng Maynila. Kung nasa tamang leader lang tayo na i-allocate yung pondo sa kalusugan, sa kabuhayan, at doon sa edukasyon ng mga bata, tanong mo yan kay Mayora Lacuna. 60 to 80% ang problema ng Maynila. Sa mga kandidatong tumatakbo, lagi naman nilang naririnig yan, yung pangako. Pag nakaupo na, napapako. Naku, kay Sam lang yan naririnig na hindi natutupad. Kasi yung mga pangako ni Yorme Isko Moreno natutupad. Pabahay, paralan, ospital. Ayun. Kitang-kita, may resibo pa talaga. Anong pangako ni Sam Versosa? Nung pagiging congressman niya, may nakikita po ba tayo? Nga. Kay Sam Versosa, gaano katotoo yung pangako mo? Ako na ulitin ko, tumakbo ko dahil hiniling po yung tulong ko nitong mga kababayan ko. Wala ho sa plano na mag-mayor ako. Hindi ko pinangarap saluhin lahat ng problema ng Manileño. But sa nangyari ho sa buhay ko, binigyan ako ng sobra-sobrang biyaya ng Diyos. Marami. Binigyan daw siya ng sobra-sobrang biyaya ng Diyos. Sa akin, hindi ko naman alam na dito niya ako dadalhin sa Maynila. Kung ano man yung binigay niya sa akin na experience, resources, dito ko po dadalhin sa Maynila para matugunan lahat itong mga problemang to. Ako po nakapagnegosyo ng 20 years. Hindi lang sa Pilipinas, pati ibang bansa. Nakatulong na sa ibang tao, napaasenso ko na sila. Kung ano man ang ginawa ko sa buhay ko, gagawin ko po sa Maynila. Yun po yung gagawin ko at wala na pong pangako. Ganun ba yung gagawin mo? Ba't di mo nga ginawa? Yan, nung congressman ka pa. Sana, Sam, kung papasok ka sa isang syudad na hindi ka naman taga dyan, please lang, huwag kang manira. Okay lang naman sana kung katotohanan. Puro kasinungalingan yung mga paninira mo kay Yorme Isko Moreno. Siyempre, magagalit yung Manileño kasi walang ganyan. Sa mga paninira mo sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno, Sam. Nagmukha ka lang tuloy ing-insang. Sam, pinagtatawanan ka tuloy ng mga Manileño. Kaya sabi nila, habol na sa'yo. Ayuda lang. Tama naman po. Bakit? Tax po na nila yan. Binalik mo lang kasi congressman ka di ba? Talagang yun ang gagawin mo. Ang problema nga lang, ngayon lang na eleksyon yung ginawa mo. Klarong na paghalataan ka. Hindi po to katulad ng ibang sinasabi niyong politiko na puro pangako kasi lahat ho nung sinasabi kong plataforma ko at mga gagawin ko sa Maynila, nagawa ko na po. Katulad ng tulong sa kalusugan. Yung
mga pinagawa ko pong diagnostic center, SB Mobile Clinic, SB Mobile Botica, lahat po nagbibigay ng libreng serbisyo medikal, libreng gamot, maintenance medicine sa bawat barangay sa salamat, Manila. Sam. Wala Salamat. pa ako sa pwesto, ginagawa ko na yan. Napakadami ko na pong napagamot sa mga ospital. Doon naman sa edukasyon, napakadami nating binibigyan na scholarship, allowances, at tulong para makatapos sila sa pag-aaral. At yun nga, yung sa kabuhayan, yun yung expertise ko na bilang negosyante. Yan ho yung pinamamahagi ko sa libo-libo nating kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, galing sa sarili ko. Bakit balita namin sa mukhang bangkarote na yata tayo? Ano ba talagang balak mo dyan sa City of Manila, Sam? Tanong yan ng karamihan. Negosyante ka, di ba? Tapos, napag-alaman na bangkarote na. Tapos, alam mo, malaking 25 billion pala. Sabi mo, 25 billion. Yung kita ng ira ng City of Manila. Anong gagawin mo doon? Papalaguin muli yung nabangkarote mong business. Aba, Sam, di po pwede yan. Di bali nang mangutang si Yormis kung marino may nakita naman, Sam. Kitang-kita at napaka-significant effects sa mga Manilinyo. Ikaw lang po nagsabi na hindi makabuluhan yung mga ginagawa ni Yormis Comarino kasi di mo alam kasi hindi ka taga Manila. Di mo alam na mayroon palang mga kondo, condominium, binondominium. Ha? Di mo alam. Kaya pala yung mga paninira mo ay talagang opposite sa mga nagawa ni Yormis Comarino. Saklap, Sam. Nakakahawa ka lang talaga, Sam. Kasi talagang hindi mabinta yung mga paninira mo kay Yormis Comarino. Mabinta yan sa hindi taga Maynila at sa mga followers mo. Pero yung mga Manilinyo, naku po, wag na, Sam. Kung nagagawa ko yan galing sa sarili kong bulsa, ano ba naman pag tayo nabigyan ng pagkakataon? Sariling bulsa kaya? Nabigyan ko ng kabuhayan na yun. Ngayon, kumikita na sila. Bawat 3-4 na kanto sa Maynila, may nakikita akong nabigyan ko ng peso sa palengke, tindahan, bigasan, parisan. Yung isa pa, sikat na sikat, yung Show Maynila food cart. Ang dami nagkalat yan, libo-libo yan sa Maynila. Kagabi lang ang daming nagkalat kasi eleksyon. Nung congressman ka, hindi mo naman yan nagawa. Sana noon pa ginawa mo. Para hindi magtataka yung Manilinyo. Nagtataka kasi sila, Sam, kung bakit ngayon ka lang bumida, pabida-bida dyan sa City of Manila. Naalala pala ng mga Manilinyo, ay eleksyon nga pala. Kaya ka pala andyan. Dapat noon pa. Wag ngayon. Halatado Halatado yung habol mo sa City of Manila Kalabanin mo si Yormis Comarino. 24 years nagserbisyo sa loob ng City of Manila, Sam. Samantalang ikaw, ngayon ka lang pabida-bida, wala ka pang alam, yung mga paninira mo, bulyaso pa, pwede ka pang makasuhan ng libelo. Gagaya ng sabi mo, yung UDM nabinta na. Saan banda? Saan banda nabinta? salita po ako sa may Distrito 5, sa may Peña, Francia. May lumapit na naman sa akin na bata. Yung nanay niya nabigyan ng siomay nila. Sabi ko, ilang siomay ang nabibenta nyo sa isang araw? 500 siomay na yun. Ang isang siomay ay 10 piso. 500 times 10. Lang, magkano ba talaga yung food cart mo, Sam? Kahit siguro maglaan ka pa ng 1,000 food cart yan, Sam. Kung ikumpara namin sa mga naibigay na galing sa sariling bulsa kay Yormis Comarino sa pag-iendorso niya, mahigit kulang-kulang po 100 million pesos. Sino natutulungan? Yung mga, kahit hindi taga-Maynila, sinong natutulungan? Yung mga anak na kailangan ng maoperahan agad, milyones ang halaga. Sa kapanahonan ni Yormis Comarino, grabe yung mga dilubyo sa ibang bayan. Like Tagaytay, Bohol, Batangas. Andoon. Yung mga talent fee ni Yormis Comarino sa pag-endorso niya ng mga produkto, Sam. Hindi kami maniniwala sa iyo, Sam, na sarili mong pira yan galing sa sarili mong bulsa. Kasi congressman ka na walang nagawa Yung kay Yormis Comarino, transparent kasi.
Kitang-kita kung magkano binayad ng mga shirt, ng mga produkto, mga kumpanya, kay Ma'am Becky Bilo, mga herbal capsule. Ayun milyones yun Andon, pinamudmud sa dapat tulungan, Sam. 5,000 a day. Sa siomay pa lang yun kasi may kasamang kanin yun. May kasama pang gulaman at palamig yun. Minsan may iba pa silang binebenta ron. So imaginein mo na lang yung mga binigyan ko ng kabuhayan ngayon umaasenso na o kumikita para sa pamilya nila. Milyon ang ginastos ko doon pero libo-libo. Grabe ka, Sam. Ginawa mo namang tanga yung mga tao, yung Manilinyo. 2 buwan lang, umasinso na agad. Saan banda, Sam? Siguro sa pang tawid gutom. Hindi yung umasinso agad, Sam. Milyones ba kita dyan? Di naman Piso-piso lang naman. Tapos sabihin mo, umasinso agad. Grabe ka, Sam, Talagang pabida-bida, Natulungan. Kaya nga, Nay, pag nabigyan ako ng pagkakataon na wag mapuno na. sa Maynila, Wag yung na lang. budget ho ng Maynila, maglalaan tayo ng bilyon para ho sa mga puhunan at kabuhayan nitong mga kababayan natin. Hindi na ho ito pangako kasi nga nagagawa ko na. Pag ako'y nabigyan ng pagkakataon, mas palalawigin ko lang, mas pararamihin ko yung mga dati ko nang ginagawa. So ano yung sabi mo doon sa laging sinasabi ng mga tao? Kapag malaki yung ginagastos mo sa panahon ng pangangampanya, naku, kaya yan gumagamit. Sigurado yan. Babawiin din yan pag nakaupo. Sigurado yan, Matagal ko Sam. na po itong ginagawa. More than 10 years ko na itong ginagawa. I've been awarded Philanthropist of the Year 4 times already. Alam mo po, lumaki ako. Tinuro sa akin ng magulang ko na pinakamasarap na pagtulong. Walang hinihiling na kapalit. Wala akong hinihiling na kapalit sa lahat ng mga natulungan ko. Dapat tumulong ka, wala kang hilingin nga kapalit. Yung pagtakbo mo, para na rin humihiling ka ng kapalit niyan. O sige, bigyan kita, boto mo ako Ay, parang namimili ng boto rin yun, Sam. Bakit? Bigyan kita spam bigas food cart basta boto mo ako in your dreams. Ilang dekada dugyot ang City of Manila, Sam. Sa pag-upo ni Yorme Isko Moreno, doon sila nakita na ito pala ang capital city ng Pilipinas. Nararamdaman nila yung pamumuno, magandang pamumuhay, pabahay, ospital, paaralan dyan sa City of Manila sa pag-upo ni Yorme Isko Moreno. Saan ka nakakita, Sam? Saan ka nakakita, Sam? Na yung public school, talo pa yung private school, Sam, Bakit? Fully air condition yung public school natin, Sam. Hospital na naman. 3 ospital pinagawa. Fully air condition din, Sam. Kondo na taga 2,000 lang ang buwan. Fully air condition din yun, Sam. Bakit hindi pinarento ni Yorme Isko Moreno? May posibilidad na maibinta sa hindi taga Manila kung may titulo sila nga hawakan. Pinagawa nga yan ni Yorme Isko Moreno para sa Manilinyo. Alam naman natin ang buhay, Sam. Pag nagipit tayo, magbibinta tayo ng ari-arian. Kung makabili noon yung kababayan mo, taga Quezon City, hindi na programa yon sa City of Manila, Sam. Kasi iba ng tao, yung nagmamay-ari kasi nga, rintoon. Magkakatitulo sila, Sam. Purpose ni Yorme Isko Moreno dyan, Sam, na lahat ng Manilinyo maramdaman yung mga pabahay niya, Sam. Yan yung hindi nyo naintindihan ni si Mang. Kaya yon pinarintoon. Tapos, pag nakikita natin, mukhang yung pro-administration lamang ang nakakatanggap. May picture pa nga. Di ba? Ganun, Sam. Huwag masyadong pabida-bida, Sam, kasi pag napaghalataan ng taong bayan, yari ka talaga. Kulilat nga ka talaga, Sam. Sa totoo lang, real talk po yan, Sam. Hindi po yan paninira, Sam. Ikaw masyado kang mapanira. Masyado kang manira kay Yorme Isko Moreno na walang katotohanan, walang mga evidence. Dapat nga may kaso ka na ngayon. Kaso nga lang ating buteng Yorme Isko Moreno, hindi balat sibuyas. Dahil kung balat sibuyas pa yan, patong-patong yung kaso mo, Sam.
patong-patong talaga yung kaso mo sa Okay? Atiin natin to. Mukhang mahaba na po mga kuys, mga gayas. Pakikomento po ng inyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. So for now, I'm gone. Manila, God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.